Morning, good morning, good morning, good morning. October 21, 2023. Vlog number 168. Kung bago ka pala sa channel ko, paki-like, paki-subscribe, paki-share na rin. At pwede rin po mag-comment, paki-hit na rin ng notification bell for more videos. Ito ka para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay, medyo madilim pa po. At anong oras pa lang sa umaga, madaling araw. Pero mag-aalas 6 na, 5:53 sa aking time. Going home na tayo. Maulang umaga kaya ganito pa rin po kadilim kasi maulan po. At ito, salukuyan natin binabaybay ang Central Avenue. Update. Eto, may topic tayo guys. Regarding doon sa ano ba tawag dito sa mga sa risk allowance ba ang tawag doon na ibibigay dapat noong panahon ng pandemic sa mga naging katuwang ng national government, particular ng Department of Health sa pag-maintain ng maayos na kalagayan pa. Yun na nga, yung sinasabi ko, yung regarding sa risk allowance ng mga nag-serve noong kasagsagan ng pandemic. Sino-sino yon? Yung particular sa barangay, yung mga barangay health emergency response team, yung barangay health worker, at iba't iba pa, no? Lalo na yung mga sumasakay sa ambulansya. Ito'y hindi naman po reklamo. Ito'y panawagan lang sa Department of Health, no? Na sana'y maibigay na po, no? Maibigay na sapagkat yan naman po ay pinagtrabahuhan namin, no? Pinaglaanan ng buhay, no? Sa kasalukuyan ay may mga paglalaanan din, no? Paggagamitan. Okay, ang isa pang problema, although mayroon naman ng sa wakas na release noong mga nakaraang linggo, around 2 to 3 weeks ago, nag-release sila, no, noong para sa petsang November 2022. At thanks God, no, at nakasama naman tayo doon. Hindi na lang natin babanggitin kung magkano.
Although hindi rin natin alam ang dahilan kung bakit tayo na nasa ambulansya ay napasama doon sa tinatawag na medium risk, hindi doon sa high risk. Anyway, biyaya pa rin yun, salamat pa rin at nabigyan tayo. At itong nakaraan ay nag-release uli sila ng para naman sa mga buwan ng July, August, September, October, pero year 2021 naman. Sad to say, yun ang pinagtataka ko, no, sa DOH. Hindi lang pinagtataka ng aming health center at ng city, bakit mayroong natatanggal sa listahan. Yun ang katakataka. Tapos tulad ko, limbawa, nakakuha naman ako noong approved November 2022 allowance, pero nawala ako doon sa July, August, September, October ng 2021. Diba? Paano nangyari yun? Buti sana kung una pa lang hindi na ako nakakuha. Diba? Bakit siya natanggal? Anong rason? Bakit natanggal yung pangalan ko? At natanggal siya doon pa sa unang bahagi, na kung saan nagpasa naman tayo ng requirements at ipinasa naman lahat yun ng ating health center. Shout out kay Ma'am Chel na ng health center ng Kulyat Health Center ito sa Quezon City, kasi talaga naman trinabaho niyo yun, no? Shout out din sa kasama ko na si Anthony, si Doktora, si Anthony, na napakatyagang gumawa ng aming DTR para ipasa na sa health center. Sila nga sila yung dalawa, si Doktora at saka si Anthony ng barangay namin, ay nakakuha sila, no? Na yung kaming tatlo magkakasama noong November 2022, approved November 2022 allowance, ay nakasama. Pero itong last week na ibinigay ay hindi na ako nakasama. Tapos si Anthony at si Doktora, 2 months lang yung nakuha nila, July, August lang. Nalaglag naman sila sa September, October. Anong nangyari? Paano naging ganun? Bakit? Yun ang aming katanungan, no, sa DOH. Bakit po nagkakaganon? Ano paliwanag? Yun lang, yun yung mga tanong ko regarding doon sa allowance na yun, na dapat sana ay matagal nang na-release kasi halos patapos na ang pandemya, pero gayon pa man na-release na rin sa wakas. Pero ganun nga yun nangyayari, may mga ganung suliranin, problema, hindi lang naman sa barangay namin, kahit sa iba't ibang barangay may ganung mga problema o suliranin silang kinakaharap. Doon lang sa sa isang barangay na karatig namin, 3 yung nawala sa listahan. Plus the fact, yung iba nilang mga tao ay napunta naman ng 1 buwan, 2 buwan, ganun lang din yung mga nakuha. Kaya nagtataka kami, bakit, ano nangyari? Napunta na nga kami sa medium risk, ganun pa yung nangyari, kulang-kulang pa, nawawala pa sa listahan. Ano po, sana magawan po ng paraan at meron naman silang proseso to appeal. At shout out kay Ma'am Chel, salamat po, at inaasikaso yung aming papeles.
para iapila yung mga buwan na kulang doon sa dalawa kong kasama at sa akin. Bakit na-strike out ako doon sa last payout ng 4 na buwan. At may awa ang Diyos, sana magbunga na maganda yung appeal namin sa DOH. Ayun naman ay tanong lang, ano po, na sana wag mauwi sa grievance o reklamo later on. Sana maging maayos na rin yung mga susunod na payout, no? May awa ang Diyos, sana makasama na tayo ulit sa susunod na payout. Para ang inaapila lang natin, ang hinahabol lang natin, lalo na sa panig ko, yung 4 na buwan yun na hindi nila naibigay. At yun lang, salamat pa rin sa biyaya at sana tuluyan na mawala yung pandemya. Meron pa rin naman mangilan-ngilan na nagpa-positive. Like the other day, kung di ako nagkakamali, nasa 120 plus or 128, 29 yung nag-positive pa. Sa buong Pilipinas naman na yun, guys. Ingat-ingat lang po tayo. God bless. At ingat po kayo sa maghapon. Ngayon ay Sabado, maulang Sabado, may bagyo. At hindi naman ganun kalakasan yung ulan. No, pero kapag hindi po tayo nag-ingat, nagsuot ng mga palangga sa ulan, magdudulot pa rin po ito ng karamdaman o sakit. Again, good morning. As always, smile. Ingat kayo. Bye.